Radyo natin. .5 Radyo Natin FM Kalibo, may namiguhon nga kailapit ninyong istasyon. Your friendly neighborhood station. Radyo natin. Matino, mahusay at maaasahan. Yan ang DILG Aklan. Makabuluhang talakayan, impormasyong dapat ninyong malaman. Mga tribo, ito ang radyo natin, Kalibo 98.5 FM. Talabuan it kaalam. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, probinsya ng Aklan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, July 3, 2024. Ako si Katribong Saina Marie A. Franco Ako naman si Katribong Friends Joshua Sila Chica. at kami ang inyong lingkod sa radyo natin 98.5 FM. Tagabuan it It Kaalam. kaalam. DILG Aklan, paagi sa Aklan Provincial Local Governance Resource Center o APLGRC, ag sa bulig it Local Government Unit it Kalibo, hay naglunsar it programa nga Tagabuan it Kaalam. Tagabuan it kaalam, ro konsepto itrayang programa ay nagaangot sa monthly activity it DILG Aklan, which is the knowledge sharing. Kung dati ro kaagam nga ginishare namon ay sa sugod gamang itamon nga organisasyon, makaron ginpagawig naton ro aton nga pakikipag-angot pamaagi sa pag-ugyon it opisyales it mga gobyernong lokal halin sa provincial, municipal, al barangay level ag do komunidad. Rayang programa ay magadaga italakayan. Unang-una, para matauan ikahigan, ag ipasayod ro mga programa, proyekto, ag aktibidades it DILG Aklan. Kasunod kara, hayro diskusyon na hanungod sa tarungang pambarangay para tauan it impormasyon ag kaagaman ro atong mga tagpagamati na hanungod sa barangay justice system ag kung ano ro proseso sa paghusay itlupong tagapamayapa sa barangay. May dayad nga hapon, Katribong Josh, ag sa atong mga tagpagamati sa aton nga programa. May dayad man nga hapon katribong Saina ag sa aton nga mga partner agencies, local government units, civil society organizations, stakeholders ag pumuguyo nga nagapamati. Una sa tanan, gapasalamat gid kita sa aton nga Banwang Kalibo nga ginadumagahan it atong mahugod nga municipal mayor Honorable Juris P. Sucro sa pagtao katon it kahigayunan nga mapaabot paagi sa rayang radio program nga nahangungod sa programa, proyekto ag aktibidades at DILG. Sa dugang nga kasayuran, kita hay live via Facebook page, so kung may gusto ka mo tamyawon, pwede ka mo ka-comment sa aton nga live. So, pwede po kamo ka-comment sa atong live via DILG Aklan Facebook page po ag sa radyo natin Kalibo nga Facebook page. Sa kada episode it aton nga programa hay nagaimbitar kita it mga matitino, mahuhusay at maasahang DILG Aklan personnel nga maging resource person para talakayon ag mapaabot sa mga pumuhuyo kung ano ro mga programa it DILG ag paano ra implementar it aton nga mga local government units or LGUs. Sakto gidron katribong Saina kasi kita iya sa DILG Aklan hay may kanya-kanyan expertise sa mga programa, proyekto, ag aktibidades nga gina-implementar ag gina-share naton ra sa aton mga kaibahan mapa DILG or LGUs. Raya aton ginahambal nga knowledge sharing kaya gani may aton nga tema No One is Left Behind dahil kita iya sa DILG
hay gustong alalayan, buligan, ag mapabasko gro aton nga mga LGUs para raya hay makabulig man sa aton nga mga pumuguyo. Sa atong pangaywang episode, makaron nga adlaw, pagatalakayo naton ro sambilog sa mga programa it DILG, ro Barangay Road Clearing or BARCO. Ag para mas maintindihan naton, duraya nga programa it DILG, i-welcome naton dumatino, mahusay at maaasahang DILG personnel, ag imaurahay amon nga LGCDS or the Local Government Capability Development Section Chief, LGO05, Steven J.P. Abyan. May ayed nga tro adlaw katribong Steve, kamusta ka? May ayad nga adlaw no sa inyo katribo Saina and katribo Josh no. So ako maayo gid sa bunga nga adlaw no. I feel so good. And I would like to take this opportunity no magpasalamat nga ari diri subong no o para i-share man no or i-share sa aton mga taga Tumalanaw kag taga Palamati ang kung ano ang barko naton nga ginatawag or Barangay Road Clearing Operations. Sige, salamat gid ka tibong Steve. So sa makaron atong pagaumpisahan ro pagtalakay sa raya nga programa it DILG. Katribo Steve, pwede mo nga ma-explain sa atong tagpagamati ag tumaganaw sa atong Facebook Live kung ano ang ginahambal naton nga road clearing. Katribo sign no ang road clearing operations na ginahimo na naton ini siya sang madugay na like for almost 5 years no. So idi ang tinutuyo sang sini nga proyekto or programa sang aton gobyerno is i-remove or kuhaon ang mga illegal or ang mga unauthorized nga mga obstructions no, sa aton mga roads, especially ang mga butang or kung mga establishments nga naga-encroach no along our roads right of way no. So hindi lamang ini siya siling ang kalsada lang ang aton nga pagatinluan or pagakuhaan sang mga illegal obstructions, gina-include man naton diri ang mga sidewalk no, and gina-widen pag naton kung ano ang standard nga size sang aton nga roads no kung pwede naton ma-follow. So the main objective of Barangay Road Clearing Operations is public safety and order no. So diri ginubuligan nato ng aton mga motorista no nga maka-drive sang maayos no sang wala sang sablag, and of course no ang aton nga mga pedestrians nga makakita sila sang safe space no nga pwede nila agyan or pwede nila gamiton no para sa paglat no nga kung sa din ma-ensure man naton ang safety nila no. And for this year no may bag-o kita nga memorandum circular which is the Memorandum Circular 2024-053 no nga kung saan amin ang basis natin sa pag implement no sang Barangay Road Clearing Operations for this year. So may mga bag-o kita nga magindugang no may mga gindugang kita diri nga mga policies no nga mga guidelines no para mas ma-implement naton sang efficiently no kag effectively ang Barangay Road Clearing Operations. You know, so ha-mention ni mo no do MC naton nga DILG MC 2024-05. So pwede nimo ma-discuss kung ano ang purpose sang ini nga MC. Okay, katribo Josh no. So ang memorandum circular no 2024-053 is gin-issue ini no to remind yung atong mga local chief executives no ang atong mga local government units no sang ila roles no and responsibilities no relative sa pagkandak sang road clearing operation no so within their respective area of jurisdiction, and also ginpagwa man naton ini no to guide no ang tanan nga concerned no tanan nga concerned agencies no tanan nga concerned nga tawo no sa pag perform no para i-guide sila sa pag-perform sang ila roles and responsibilities no, and
to provide us guidelines no sa pag-assess kag sa pag-validate sang pag-implement na sang barangay road clearing operations under the Bagong Pilipinas program. And i-emphasize ko lang no nga sa aton bag-o nga memorandum circular gintagaan man diin ang participation no sang aton mga sangguniang barangay members kag ang aton nga mga SK officials no, SK chairpersons and SK officials naton sa pag-conduct sang barangay road clearing operations. So kung ang aton mga kabarangayan kung nagakandak sila sang road clearing before o kung familiar sila sa aton nga mga guidelines ngin pagwa no, wala dito nabutang ang roles no or wala naton dito gin-include sa pag-conduct sang barangay road cleaning ang aton mga sangguniang barangay members kag ang mga SK officials. Subong diri no gintagaan sila sang tsansa nga mag-participate kag gina-included ini no sa gina-assess naton during the validation ng ilang nga presensya. Mas maayo gali subong katribong Steve nga ginaupod na naton ang participation sa atong kabarangayan sa atong road clearing operations. So para mas intindihan pagit sa atong mga tagpalamati, pwede nimo ma-discuss ang pinagkaiba sang provincial, municipal kag barangay roads? Okay. So, maghambal kita nga provincial road, no? So, these are the roads na under maintenance, no? Or under sa jurisdiction sa aton nga provincial government, no? Same man sa aton nga mga na municipal roads, no? So, these are yung mga roads ang under sa maintenance, no? And under sa jurisdiction sa aton municipal local government unit. And maghambal naman kita barangay roads, no? So amaning ang mga roads, alleys or mga tertiary roads or streets no ka nga gina maintainer no sang aton nga mga sang aton barangay nga local government unit. And also ang included man diri ang mga roads gin turn over no sang gin-turn over sa atong barangay for their maintenance. For example, may ara kita municipal road nga ara nabutang sa isa ka barangay kay gin-turn over ini sang atong municipal local government unit for the maintenance no sang atong barangay LGU no. So pwede natin ini siya ma-include no under the jurisdiction sang barangay no kag ma-include natin sa barangay road clearing operations. So tama no katribong Steve. So pero may ara damo questions coming from our barangay officials. Nga what if wala sila barangay road? So ma-include pa ba sila sa total barangays na magakandak sang road clearing operations? Pwede nga hindi na sila pag-include since gina-consider natin dito sa barangay road clearing operations is kung may existing lang nga barangay roads. However, no gina-encourage ginaton ang aton mga kabarangayan nga ti bisan wala sila sa existing barangay roads no kung pwede sila makakandak sang road clearing operations sa mga municipal roads or provincial roads no nga under sa ila jurisdiction. So kaso lang no hindi lang naton ina sila pag-i-include naton hindi naton sila pag-include sa aton assessment. Yan. Sa aton pagkandak sang monitoring sang barangay road clearing operation, sino ang gapanguna sini kag ano ang ila ginahimo during the monitoring? Ang naga-monitor gid no so sang aton nga barangay road clearing operations so is ang DILG no. So DILG has may supervisory function over the local government units no. So siya ang gintagaan sang responsibility nga i-monitor ang pag-implement sang barangay road clearing operations sa aton mga kabarangayan. So based sa aton nga memorandum circular no gina-monitor naton ang aton nga kabarangayan paagi sa pag submit nila sang mga reporting documents no sa aton nga mga MLGOOs or aton mga municipal local government operations officer no ang aton mga DILG sa tagsa ka municipal nga local government units no. So gina-submit ini nila every 20th day no sang bulan. So every month no pasubmit ginaton ini sila. And sa na-mention ko kagina no sa aton bag-o nga memorandum circular may ara kita sini nga assessment ginhambal diri ang assessment and validation
kag may ara kita diri rewards and incentives after na sang assessment and validation. So ang monthly report no nga gina-submit sang aton nga barangays no gina-include naton ini siya as one of the requirements sa pag-identify sa mga top performing barangays no, sa when it comes sa barangay road clearing operations. Sige no, so i-clear lang naton nga aton nga submission it aton nga monthly report is every 20th day of the month. Yes, Sa Katribo. aton nga MLGO Josh. or sa aton nga field officer sa DILG. Oh, sige. Salamat, Gid. Steve, so bakit ang magpadayon sa mga nabilin nga mga pangutana? Ato na yung tamyawon do atong yung mga kaibahan sa DILG Aklan Provincial Office nga ginapangunahan sa atong Provincial Director, PD Dino Ponsaran, atong mga cluster head, si Ma'am Susan Balsamo, ag aton nga Program Manager, Ma'am Valerie Briones, ag pati among inang mga kaibahan nga personnel sa DILG Aklan, Sanday Ivan, Nong Ian, Ain, sinang Lilcy, sinang Hazel, si Aaron, si Rachel, si Nong Vince, si JC, si Leanne, agamon nga 3 big boys nga masaligan gid namon, dahil nung Eric, si Nong Tawe, si Nong Mark, ag si Leanne. So may daging nga hapon kinyo tanan. Pwede po kita kapa-shout out by commenting po sa atong Facebook Live Radyo Natin Kalibo ag sa DILG Aklan Facebook page. So sa makaron magapadayon kita sa pagpangutana kay Katribong Steve about Barangay Road Clearing Operation. Katribong Steve, paano kung may violation nga related sa road clearing operation outside na sa coverage sang barangay? Diin sila pwede makareport? Okay, so mayo gid nga pamangkot no. Katribo say na. So usually ang mga pamangkot amo nang common nga pamangkot sa aton mga kabarangayan. No, what if hindi na under sa jurisdiction sa barangay ang mga obstruction no kay sino sila pwede makareport. So if ang mga illegal or mga obstruction or mga illegal construction no mga illegal parkings ara na sa mga city or sa municipal roads no ang aton mga kabarangayan or ang aton nga mga pumuluyo gina encourage naton nga pwede nila i-report no sa aton nga mga sa aton municipal mayor no, or sa aton nga municipal local government unit. So kay since under sa ilang jurisdiction, so sila na bahala kung paano nila i-maintain no ang safety no kag ang order dira sa amo na nga barangay. Sa amo na nga roads rather. No, when it comes naman sa mga barangay roads, no, pwede natin ini sila ma-report kay governor no, kung may ara ni kung kisa may mga iba ang provinces nato may mga hotlines na sila no. And so using that mga platform, pwede natin ina ma-report no ang mga obstruction and illegal constructions kag iban pa nga mga violations sa mga nga provincial roads. And when it comes naman sa mga national roads no under naman ini sa jurisdiction sang aton nga mga concerned national government agency no for we have the DPWH no or the Department of Public Works and Highways. And of course pwede man naton ini siya ma-report sa aton nga mga local police no or local PNP or Philippine National Police and Bureau of Fire Protection. Sige, so since Barco no is into recognition na or awards and incentives, pwede na mong ma-explain kamon kung ano ang ibig sabihin it validation and assessment it aton nga barangay road clearing operations. Katribo Josh, no, when magambal kita nga gina-validate kag gina-assess nato ng aton mga kabarangayan, no, so diri gina-check naton or paagi sa pagkadtugid no sa aton mga kabarangayan if nagakandak gid man sila sa barangay road clearing operations no gidri gina-check man naton ang mga documents nila no if compliant ini no sa aton nga barangay road clearing operations nga mga guidelines no so hindi makahambal nga pwede makandak lang sang road clearing operations nga lahog-lahog ang aton mga barangay since ginakadtuan ginaton sila
no, isa-isa nga gina-validate no kung eksakto ang mga reports nga ila ginasend sa aton or ginasubmit sa aton mga MLGOs, no, makita man na natin makita man na sa aton mga validators kung matinlo ang kalsada, wala sa mga obstruction, no. So but siningon no dira makita nga nag-implementar gid man nila sang insakto no, ang barangay road clearing operations. Kag ang assessment and validation is ginakandak sang aton nga SIVAT, no, or ini siya ginatawag natin nga Composite Validation and Assessment Team. No, so every quarter no dili nato na di sila gina-validate na gina-assess sang aton nga SIVAT ang aton mga kabaranggayan. So, na-mention nimo Katribong Steve ang SIVAT. So, sino ang members sini nga municipal SIVAT sang aton nga mga LGUs? Okay, ang chairperson no or ang head sang aton nga Composite Validation Assessment Task Teams ang aton nga DILG or ang aton nga MLGOO or Municipal Local Government Operations Officer. So membro sini no ang isa ka personnel coming from the provincial nga DILG, kag ang may ara man kita representative halin sa aton nga local nga Philippine National Police, no, local nga Bureau of Fire Protection, kag gina-encourage ginaton yung dapat may ara representative no coming from the municipal government, kag ang isa ka CSO no or NGO representative. So, next nga pangutanan namon Katribong Steve ay sino ang ga-organize sang aton Composite Validation Assessment Task Team? Okay, so based sa section 5321 no sang aton nga DILG Memorandum Circular 2024 053 no ang DILG or ang municipal field offices ang ma-create sang aton nga SIVAT, no. Na-mention ko naman kagina kung sino ang mga ga-compose no sang aton nga SIVAT, and ang aton nga municipal DILG bali ma-coordinate ini siya sa aton nga mga local PNP, local BFP, sa mga NGOs naton, and ang sa representative sang aton nga municipal local government unit no kung sa diin ma-coordinate ni sila, ma-collaborate kag to discuss matters man regarding the implementation of road clearing, kag syempre masuliset man sang support no coming from our partner agencies. So, kinahanglan pa bala Katribong Steve nga mag-issue ang aton local chief executive or ang aton municipal mayor sang EO organizing the SIVAT? Katribusain according sa aton nga DILG-MC no wala man gina-require ang aton nga local executives or ang aton mga municipal mayors nga mag-issue sang executive order, no. However, ginatagaan sa sang leeway, no. Ginatagaan sang leeway ang aton nga local executive kung ma-create siya or maubra siya sang executive order, no, especially sa pag appoint no or pag-designate sang representative sang local government unit no sa SIVAT team kung sino ang iyang i-appoint. So though our MC does not require no the issuance of executive order, no, gina-encourage naton nga suportahan no sang aton local chief executives ang pag-implementar sang barangay road clearing. So kagina no ging discuss ni Katribong Steve dro composition it aton nga municipal SIVAT. So ang pangutana, need pa ba member sang municipal SIVAT coming from the provincial and the regional DILG offices? Katribo Josh, no, for our municipal SIVAT, no, as mentioned ko kagina, need pa ni sang isa ka provincial nga DILG personnel. And syempre para mag-assist no, magbulig man no sa mga technicalities sang pag-implementar sang barangay road clearings. Pero in terms of mga regional personnel naman, no need na no nga may ara nga member sa aton nga municipal SIVAT kag sa provincial SIVAT. So pwede siguro nimo nga ma-explain no, i-reiterate kung ano gid man ang ginahimo sa aton nga mga municipal SIVAT.
ang aton nga mga municipal sibat, no, they are responsible sa pag-coordinate, no, kag inform sang sang aton nga municipal DILG, no, of the assigned LGU, no, regarding the implementation sang validation and assessment, kag also sila diri nga part katribo Josh, no, as mentioned ko kagina, no, aside from coordinating and collaborating with the other agencies within the LGUs, responsibility man ni VAT nga mag-coordinate sa mga LGUs nga kung diin sila i-cross-posting, no? So they will inform the LGUs nga kung diin sila i-cross-posting kung ano ang schedule, no, kag ano pa ang ibang nga arrangements, no, nga kinahanglan nila dito. So nalipatan ko kag gina-mention, no, nga parts ng assessment and validation isang cross-posting. This is to avoid ang bias, no, sa aton nga pag-conduct sang assessment kag validation. So ang for example, no, ang sivat sang municipality of Banga i-assign siya sa nga mag-assess kag mag-validate sa municipality of Kalibo, no? So also we need to consider yung mga logistics natin dira, no, para hindi man gid matamaan ang aton mga sivat team. So i-cross-post sila to avoid bias, no. So aside from that, no, mentioned ko kagina, they will be responsible sa pag-conduct sang assessment and validation sa LGUs nga na-assign na nila, and sila man ma-check, no, sang presence sang road obstructions, no, including yung mga obstructions sa mga streets and alleys, and then gina-record nila na, no, mayara na sila mga forms ang gina-fill upan para ma-determine, no, kung pila ang score, no, sang aton nga mga barangays. Salamat gid katibong Steve sa pag-reiterate kag pag-emphasize nga may ara kita ginatawag nga cross-posting it atong mga municipal sivat to check and validate do pag-assess po sa atong barco implementation. Na-mention mo kagina ang mga road obstructions. Pwede ka kahatag sang mga sample pagid sang road obstructions? Okay, so katribo sign, mga common diri sa aton siguro nga province yung mga illegally parked nga mga vehicle. This is very common gid, no, sa aton nga mga even sa rural or urban barangays naton, ng mga illegally parked vehicle like yung mga e-trike, mga tricycle naton, ng mga bicycles. Tapos may man mga vending sites, may mga talipapa naton, no, kisa naga-encroach na ini sa aton nga mga roads, no, kag naga-cause sang harm, no, sa aton nga mga constituents, no. Pwede man ang aton nga mga store, no, mga store encroachments, mga vehicular terminals, kag even ang aton nga mga barangay outpost, no, even ang mga establishments nga ginapanagian sa aton barangay or sa aton government, pwede natin ini siya ma-consider as obstruction. And this is the most common gid, ang mga drying of rice or crops, no, especially kung mga cropping season na damo kita mga kamaisan nga naginabulad sa kalsada, mga mais, kopras, no. And also kung mag-abot naman ang mga piyesta kag paliga no, may ara man kita nga mga sports activities, no, kag sports facilities nga ginapatindog sa aton nga mga barangay roads or mga municipal roads, no, para mag-conduct sang mga paliga, mga basketball, volleyball, and kag iban pa, no, nga mga obstructions nga ma-consider naton nga pwede maka-cause sang harm, no, kag illegally ginbutang dira siya sa tunga sang kalsada or sa kilid sang kalsada, katribo sign. So reminder lang sa aton nga mga kabaranggayan nga please stop yung mga road obstructions, kasi aton nga pinaka-focus sa atong barangay road clearing operations is the safety it aton nga mga pumuloyo. Sige, so kung may municipal sivat kita, katribong Steve, may ara, di ba kita ang ginatawag nga provincial sivat. So ano man ang ginahimo or mga roles and responsibilities ng atong provincial sivat? Okay. Katribo Josh, no, ang aton
provincial CVAT is headed by our provincial director, no, the DILG provincial director. So the responsibility gid sa ato nga provincial CVAT is to check, no, and consolidate yung mga results sang barangays o mga reports nila nga gin-submit sa MLGOs, no. After nila submit sa MLGOs, submit man ini sa MLGOs sa aton nga provincial level. And the responsibility of CVAT is to consolidate yung tanan nga reports nila dito, and after that ma-consolidate na kag ma-ranking na, no, they will be responsible naman sa pag-submit sini sa aton nga regional CVAT. And ang aton nga regional CVAT, no, same process, no, i-consolidate nila ang tanan nga mga reports, no, sa aton mga kabarangayan sa bilog na region, and then i-submit nila ini sa aton nga central office, no, sa NBO particularly. Sa pagpadayon, Katribong Steve, pwede nimo ma-share sa aton tagpalamati ang timeline of schedule of Barco validation and assessment? Katribusain, ang aton nga validation and assessment is ginakandak naton quarterly. No, so i-clear ko lang, no, i-clarify ko lang nga ang pag-submit sang report is monthly, every 20th sang bulan, kag ang pag-conduct sang validation and assessment is quarterly. No, so ang tatlo ka bulan nga submission sang report gina-include naton ina sa pag-identify sang ranking sang aton nga mga barangays, no, during the validation and assessment. So quarterly for this quarter, for the second quarter of 2024, no, tapos na ang aton nga validation and assessment. Medyo may gamay lang kita nga changes for this quarter, kay medyo damo pa kita gin na consider, no, nga mga activities kag medyo sako. So this quarter wala lang anay kita nag-conduct sang cross posting, no. For this quarter bali masubmit sang report gyapon ang aton barangay, tapos ang aton MLGO magahimo sang table validation kag i-ranking ang aton mga barangay, kag magapili siya sang 5 ka barangay, no, 5 ka barangay nga may mataas nga score, kag amo ning i-validate sang aton nga CVAT. Kag out of that 5 barangay, no, may ara kita top 3 per municipality. Sige, no, so kung may aton nga Barco validation and assessment, di ba may ginasundan kita sina nga mga basis kung paano naton tawan sang scoring ang aton nga mga barangays. So pwede nimo ma-discuss ang components sang aton nga scoring sa validation and assessment. Yes, Katribo Josh, no, may ara kita sina nga nagkalain-lain nga components, no, sa pag-identify sang rank sang aton nga kabarangayan. So ang components sa aton barangay road clearing natunga ini siya sa 4. No, may ara una nga component isang barangay road clearing. So sa diri nga component, no, bali malibot ang aton nga CVAT, diri nila i-identify or diri nila mabalaan kung may mga existing pa nga illegal nga mga encroachments or mga illegal nga establishments nga ara pa or sa tunga sang mga kalsada sang aton mga kabarangayan. So every illegal obstruction nga makita nila, no, may minus ina siya nga points sa total naton nga scores, no. So that is mga 1 point, no. Ang barangay road clearing nga component is 50% of the total points sang aton nga validation and assessment nga rating. And next is ang policy, no. Sa policy naman, diri naton ginapangita ang mga enactment or mga Barco related ordinances, no, or executive order. So additional points ini sa atong barangay kung may mga issuances sila, no, related sa barangay road clearing operations. Next, so that is 10 points. Kag next is ang report and referral, no. Ini ang pagkandak sang barangay road clearing submission report, no, monthly. So na-mention ko kagina nga part ang pag-submit sang report monthly sa aton nga assessment and validation. So kung may late submission si barangay or wala sang report nga gin-submit si barangay sa particular nga month, no, that is deduction sa iya nga total score. Next is ang leadership and participation. So diri naman pangita naton ang involvement, no, sang aton nga mga barangay officials, no, sa
pag-implement sa barangay road clearing operation. So na-mention ko kagina nga involved na ang aton nga mga sangguniang barangay, SK chairperson and SK officials, no, mga barangay tanods naton. So may ara kita sini nga format or form nga ginapa-fill upan, kay ginapapirmahan sa aton nga mga barangay officials. Kung sa diin, kung may absent or kung may kulang sa nag-participate during the barangay road clearing operations, no, may deduction man ini sa iya total score. Yun. So, amo na, ang apat or ang, apat ka components ang aton nga barangay road clearing validation and assessment. So may ara gali kita nga apat ka component nga gina-serve as basis naton kung mag-validate kita kag mag-assess ang aton barangay road clearing operations. So may ara bala kita ginahatag nga recognition sa mga barangays nga makapasa sa sining validation and assessment? Yes, no, may ara gid ka tribosay. So this is let me just emphasize, no, nga for the past 5 years nga pag-implement sa barangay road clearing operation, this is the first time nga may ara kita nga gina-recognize naton ang efforts ng aton nga mga barangays, no. So quarterly yung mga top performing barangays naton will be officially transmitted sa Office of the President, no, and ikuanin nila, no, ang mga top performing barangays naton will be recognized and posted ang ilang ngalan sa official social media platforms ng DILG, no, kag other concerned agencies. So far wala pa kita sa monetary, no, nga incentive for our barangays since bag-o pa man lang kita, hindi ta sure kung basi later on may matagaan man ini sang budget sang aton nga government, no, pero as of now amo pa lang na ang aton nga recognition incentive, and it's a big no, dako man ni nga importansya sa aton nga mga kabarangay nga ma-recognize, no, especially sang aton nga sa Office of the President, no, kag ma-post bragging rights naman ni, no, as member of the barangay officials nga as one of the barangay officials nga ma-include ang ini barangay sa mga top performing barangay road clearing operation implementers. Yan. Sige, so thank you gid Katribong Steve, no. May ara questions during our orientation before nga if possible ka mag-conduct sang validation assessment on a semestral basis ang aton yung mga barangay since wala funding from the department, ang kulang depende rin sa resources ang aton yung mga LGUs. So ang question, is there a possibility nga may since di ba aton nga assessment is quarterly, kung pwede daw siya on a semestral basis? So far, based sa aton guidelines, no, strictly i-conduct natin ang validation and assessment, no, quarterly. So, emphasize man sa aton nga memorandum circular nga pwede naton mapangayo ang bulig, no, sa aton nga mga local government units, no, sa aton nga mga local chief executives and other members sang aton and other concerned agencies like the PNP and the Bureau of Fire Protection. So so far hindi ginaton mahambal nga kung pwede siya makandak naton semestral. So kay gina-require kita nga quarterly ang pagkandak naton sang barangay road clearing assessment and validation. So abugid nga salamat sa aton nga guest sa rayang adlaw, ag abugid aton naton hopefully kita sa barangay level hay magapadayon ag makiisa sa rayang programa it DILG upang maging maayos no aton nga mga agagyan, since aton gid nga nga focus as kaina nga ging mention is the safety it aton nga mga pumuyo. So again, thank you so much our guest LGO 05 Steven JP Abian. Tamo man nga salamat Katribo Sign and Katribo Josh, no. So together let us maintain a peaceful and orderly LGUs, no, para sa aton nga mga constituents. Abugid nga salamat Katribong Sip, abugid kami nga natun-an sa makarong adlaw parte sa programa DILG nga Barangay Road Clearing Operations or BARCO.
Salamat. Bago kita magpadayon sa aton sunod nga segment sa katarungang pambarangay naton nga episode, pamiyawon anay naton ro mga nag-comment sa aton nga Facebook Live. Nag-comment po ro aton nga mahugod nga barangay secretary at barangay Old Buswang, si Ma'am Ninita Bunyog. Shout out daw po sa Old Buswang, Kalibo, Aklan nga barangay council. Salamat gid sa pagmamati sa atong mga kaibigan sa Old Buswang. Nag-comment man do atong kaibahan nga si Kenneth De Mateo, watching from 13 Martires City, Cavite. O nakaabot yun sa Cavite do aton nga nga tagabuan ikaagam nga radio program. Keep coming po do atong mga comments ag shout out paagi po sa radyo natin Kalibo Facebook page ag DILG Aklan Facebook page. Sige, so sa makarat, amiyawon man anay naton no aton nga mga local officials dahil limitado atong oras. So kada episode may daywa kita ka LGUs nga tamiyawon aging pili raya randomly. So from the Municipality of Batan, syempre tamiyawon naton ang Municipal Mayor Michael R. Ramos, the Vice Mayor JK Amir L. Dimiterio, and also aton nga mga sanggunian bayan members of Batan, William R. Bautista Jr., Honorable Rina V. Sarcena, Honorable Nilo A. Pinalba, Honorable Rami T. Jacinto, Honorable Roy B. Ramos, Honorable Adam C. Mamay, Honorable Annalisa B. Panado, and Honorable Dave D. Sugang, and also our Liga ng mga Barangay sa Batan, Honorable Rizal G. Rodriguez Jr. and the SK Federation President, Karil D. Agana. Aton mang tamyawon do aton nga mga elected local officials sa Municipality of Altabas nga ginapangunahan sa aton nga Municipal Mayor Honorable Denny D. Refol Sr. Kaibahan do anang Vice Mayor Honorable Denny B. Refol Jr. Ag-ana nga mga sanggunang bayan members nga sanday Honorable Neslin May L. Belarmino, Honorable Rene D. Refol, Honorable Victoria Lynette Artulfo, Honorable Mary Ellen Q. Masangya, Honorable Teodoro P. Del Rosario, Honorable Cosette Marie M. Belarmino, Honorable Myla Flor I. Villas, ag Honorable Hernan E. Katiran, ag ginagreet man naton do Liga ng mga Barangay President at Municipality of Altabas, Honorable Baby Sarpi Paibas Sr., agroada nga Municipal SK Federation President, Honorable Edmundo E.J.M. Tolentino Jr. Ato mang pagabasahon ng mga nagduga nga nag-comment or nagpa-shoutout sa atong Facebook page. Good noon halin sa aton nga punong barangay it New Buswang Barangay Council kay Cap Arvin Ramos. So shoutout po sa atong mga kaibayan na sa Barangay New Buswang. Ag salamat gid sa pagpamati ag sa pagtan-aw sa aton nga Facebook Live. Sa makaron, let us stay tuned po for the second part of our program. Duaton nga KP Serie. 98.5 Radyo Natin FM Kalibo. May namiguhon nga kailapit ninyong istasyon. Your friendly neighborhood station. Radyo Natin. Matino, mahusay at maaasahan. Yan ang DILG Aklan. Makabuluhang talakayan, impormasyong dapat ninyong malaman. Mga katribo, ito ang radyo natin, Kalibo 98.5 FM. Talabuan it Kaalam.
Isang matino, mahusay at maasang araw sa ating lahat. Sa oras na ito, aalamin natin ang tungkulin ng lupong tagapamayapa at lupon sekretary sa episode 2 ng KP Serye. Kung matatandaan natin sa episode 1 ng KP Serye, natalakay natin ang bumubuo ng lupon na dapat na hindi bababa sa 10 at hanggang 20 miyembro lamang ito na pinangungunahan ng ating punong barangay bilang lupon chairperson. Katribong Josh, ano nga ba ang mga tungkulin ng lupong tagapamayapa? Alinsunod sa Local Government Code of 1991, ang tungkulin ng lupong tagapamayapa ay ang mga sumusunod. Una, gampanan ang administratibong pangangasiwa sa mga conciliation panels. So tatandaan natin lamang na ang tungkulin ng lupon ay nagagamit lamang sa conciliation na proseso. Meron kasi tayong tinatawag na mediation na nanangasiwa ay ang punong barangay at conciliation naman kung saan di na pumapasok ang ating lupong tagapamayapa. Pangalawa, pangungunahan ang pagpulong 1 beses kada buwan para makapagbahagi ng iba't ibang mga detalye ang mga miyembro ng lupon. Katribong Saina, ano ang dapat na sundin na proseso kung may pagpupulong? Dapat meron kayong notice of meeting na merong kaugnayan sa katarungang pambarangay. Bawat miyembro ay dapat na nakalagda sa dokumento nagsasaad ng pangalan, petsa, at oras na ito'y natanggap. Dapat din na may minutes of meeting or ang dokumento na nagsasaad kung ano ang tinalakay sa pagpupulong at attendance sheets na nakalagda ang lahat ng dumalo. Huwag rin nating kalibutan ang pagdokumento o pagkuha ng mga litrato tuwing pagpupulong para sa katibayan na ito'y nangyari. Nasabi kanina na ang lupong tagapamayapa ay nagpupulong 1 beses kada buwan. Katribong Josh, ano ba ang layunin ng buwanang pagpupulong? Katribong Saina, ang layunin ng buwanang pagpupulong ay mapag-usapan ang mga bagay patungkol sa pagsasayos sa mga alitan. Maaari ring gamitin ang mga lupon members ang pagpupulong upang maibahagi ang kanilang mga obserbasyon at karanasan para mas mapabilis ang pagsaayos at pagresolba ng mga alitan. Tungkulin din ng lupon na gampanan ang kanilang mga tungkulin na mandato ng batas o bansa. Kaya Katribong Saina, ano-ano nga ba ang tungkulin ng isang lupon secretary? Ang lupon secretary ang siyang magre-record ng mga resulta ng mediation proceedings. At siya rin ang naatasang magsumite ng mga report sa municipal trial courts at DILG Municipal Office. Siya rin ang tatanggap at magtatago ng mga dokumento o records ng conciliation proceedings na ipapasa sa kanya ng mga conciliation panels. Katribong Josh, sino nga ba ang naatasan bilang lupon secretary? Sa lupong tagapamayapa, ang barangay secretary ang hahalili bilang lupon secretary. Kaya isang pagpupugay din sa ating mga barangay secretary na siyang punong abala sa mga dokumento sa mga kabaranggayan. Ngayon, alam na natin ang tungkulin ng bawat lupong tagapamayapa sa bawat barangay sa ating bansa. Nalaman na rin natin kung sino ang dapat na humalili bilang lupon secretary. Sa susunod nating episode, alamin naman natin ang pangkat ng tagapagkasundo at ang katangian ng pagseserbisyo ng ating mga lupon members. Abangan ang episode 3 ng DILG Aklan KP Serye. Tamyawan naton, duaton nga mga kaibahan, nga mga municipal local government operations officers sa mga nagakasari-sari nga banwa iya sa probinsya Itacan. Aton nga MLGO sa DILG Altava, si Ma'am Jinja,
Sa Balete, si Ma'am Noela. Sa Banga, si Ma'am Jonalyn. Sa Batan, si Sir Anyano Ray. Sa Buruanga, si Ma'am Leda. Sa Ibahay, si Ma'am Katrina. Sa Kalibo, si Ma'am Ava Miriam. Ag sa Lezo, si Ma'am Emmy. Siyempre, no, from aton man nga MLGO from Libacao, si Ma'am Deb. Aton nga MLGO from Madalag, si Sir Erwin. Sa Makato, si Ma'am Juvie. Sa Malay, si Sir To. Aton nga MLGO sa Malinaw, si Ma'am Ping. Aton man nga MLGO sa Naba, si Sir Ven. Sa New Washington, ang kaka-retire lang. Happy retirement, Ma'am Heng. And also sa aton nga naman siya, si Sir Romel. And aton nga MLGO from Tangalan, si Sir Ronald. Abugid nga salamat sa atong mga tagpagamati ag mga tumaganaw sa aton nga Facebook Live it daya nga episode 2 it aton nga Tagabuan it Kaalam radio program. Sa Tagabuan it Kaalam, handom namon nga mapagapnaag ro kaalaman ag makatao it mapinuslandon nga talakayan sa pagtuman it pananaw it pag-umwad paagi sa tampad ag masaligan nga pagdumaga it gobyernong lokal. Sa pagpost it aton nga episode sa Rayang Adlaw, kapasalamat gid kami sa tanay nga tagpagamati ag tumaganaw sa atong live streaming via Radyo Natin Kalibo Facebook page ag DILG Aklan Facebook page. Kami sa DILG Aklan ay magapadayon sa pagserbisyo pagpatikasog para sa gobyerno nga masaligan ag makatawo. Sa uman, abugid nga salamat sa inyong bulig ag suporta. Abangan sa July 17, 2024 ang third episode Itagabuan it Kaagam nga diskusyonan naton ang hapag or halina't magtanim ng prutas at gulay at DILG. Halin sa DILG Aklan, may ayat nga hapon katon tanan. Matino, mahusay at maaasahan. Yan ang DILG Aklan. Makabuluhang talakayan, impormasyong dapat ninyong malaman. Mga katribo, ito ang radyo natin, Kalibo 98.5 FM. Tagabuan it Kaalam.